Papanood po ng ating mga televiewers. Ayan. So, Manay, meron ko pang idadagdag? Ayaw ko magbanggit ng mga nakalipas na hindi nadama. Mayroon sana akong tatanong sa tungkol sa isang hula ko na Hula? na naging dahil ng pagkakaway ako. Nasa hula na tayo. Ngayon nakatulog. Ano na yung naging dahilan ng ngayon Dito yung maraming magandang nangyari sa amin at saka hindi maganda. Para bang kung susundan mo yung career ng bawat isa sa amin na doon, na yung magagandang nangyari at hindi magagandang nangyari sa career naming lahat as mga individual. Eh naman talaga yung nangyari in the span of 11 years. Yung Guapins pumasok, peak ng career ni Goma, ni Richard Gomez, yan yung mga naalala ko eh. Ang hindi ko makalimutan yung si Bubuli, tumatawid ng bakod, na literal na tumatawid ng bakod. Naalala mo yun? Maraming maganda. Yung hindi magaganda more sa personal. No? Pero, nakatatak sa isip, sa puso namin lahat, yung mga personal. Pero ako, as a viewer ng Jeepney TV, and as part of Palibasa Lalaki dati, excited ako makanood ng episodes. Kasi hindi naman namin napapanood yan dati. Masyado kaming busy. Ako doon ako excited to go home sa gabi na kung ipalalabas yung Palibasa. Meron akong chance na mapanood yung sarili ko. Kasi hindi naman kami nakakanood talaga noon. So, yun. Nangyari yun. So talagang Palibasa to me is a wake-up call and moment of truth sa buhay ko to, at saka sa pag-artista ko. Dahil alam nila Anjo Joma rito, nung naghahanap yung Palibasa ng third guy, ako nakita ni Dogs. And nung ginawa ko ni Dogs, after a year, gusto ko tanggalin ng ABS-CBN dahil hindi ako nag-work as a third guy. So sabi ng ABS-CBN, bakit pwede natin sacrifice si John? At sinabi ni Douglas yung time na doon, sabi na, well, kung tatanggalin si John, tanggalin yun yung buong Palibasa. So Douglas stood by my side, pero sinabihan ako ni Dogs doon. Kung hindi ka pa medyo magsishape up, wala akong magagawa at tanggalin ka. And I'm proud to say, sorry. Hindi pagyayabang to, sa amin, na ako gusto nila tanggalin, ako lang ang pisa sa Palibasa na naiwan sa ABS-CBN for 25 years. So, Loyalty award? hindi loyalty. Parang ayaw ko pakawalan. Kasi may makumukuha naman sa akin, parang ayaw nila eh. Hindi ko alam, pero I'm so proud to say that for 25 years, I stayed here. At ako ngayon naman, alam niyo naman yun, hindi ako pinapakayanan. So, para sa akin yun ang revelation ko sa Palibasa nila. At siyempre, doon ko nakilala si Jerice. Gabalay ng aking nanay ng aking apat. Yes po. Ayan. Alright. Bibigas, Palibasa po. Hindi ako nag-regas. Hindi po. Alright, talampakan natin isang napakagandang katanungan mula kay Madam Ethel Ramos. This time, mga kapamilya, pakinggan natin ang katanungan mula kay Mr. Eugene Asisir. Para sa GP, kung sino man ang pwede. Kasi sa dami na mga shows na magaganda rin, siyempre yung Palibasa maganda. Bakit yung Palibasa parang pinaka relaunch? First of all, good evening and thank you for coming to the members
members of the press, at saka syempre yung cast members natin. Thank you for gracing this occasion. In answer to that, talagang kahit po nung nagsimula yung Jeepney TV, ang clamor at ang demand for us to air Palibhasa Lalaki was there. Galing. Not only from the viewers, but even from advertisers. And we should say na talagang ang tawag na namin dito, epic comedy. Kasi talaga namang nire-define niya yung Pinoy comedy at that time. There were many breakthroughs. And as you can see, lahat naman ng cast members may pinuntahan, di ba? So talagang para sa amin, siya yung, kumbaga yung tugatog ng komedya that ABS-CBN produced. So we're really proud to have the show back on GPTV. So it's going to be every day, hindi lang Tuesday, from 8 o'clock to 9 o'clock p.m. And we have several replays also. Kasi nga, katulad nun, kung 8 o'clock hindi maabutan na nagtatrabaho, so i-replay namin ng 11. So talagang there's a demand for the show. So yun, with the press people's help us promote this so we can bring the show back to a new generation of viewers. Thank you. Para sa tatlo, sinabi nyo kanina na Dubai talaga nagsimula sa Palibhasa. Pero ito comedy. Pero kayo nakarugos sa mga drama, sa mga mas seryosong role. Parang nag-excel din kayo sa drama. Ano ba yun? Parang ano ba yung mas magaling sa inyo? Mag-drama or mag-comedy? Kasi parang very easy rin sa inyo mag-comedy. Ako muna na ako, ang comedy na napakahirap para sa akin. Wala akong timing ako ni John Lee. Di tulad ng nila John, nila Anjo, nila Pedro. Drama siguro, forte lang, nababagay lang. Pero ako, mas bilib ako sa kanila. Kasi napakahirap na nang magpatawa. Pagka-eksena naman drama, kaya pa rin nila. Ako nagsimula drama kaya madali sa akin ang drama. Sisiyo. Anyway, ako natutuwa kasi sa comedy ako nahihirapan Alam mo, hindi tayo ito yun nagsimula ako drama. Di ba po? Pero ako natutuwa sa iyo, best friend. Kasi nung after ng Palibhasa, biro mo, naging for a while, ikaw ang teleserye king. Ikaw ang nagbibida doon. Kaya, nung ano kasi, nung nag-start si Jan, ang nirereklamo ni Douglas, kaya mamaya parating po siya dito. Pagka... Adabihan mo si Tita ito. Reserve one seat, Tita ito. Dogs. Sabi ni Dogs dati, namumroblema sa akin dyan kasi nga, ang tigas nung, anong tawag din sa Chabacano. Ang hirap pag-Tagalog, kaya ang nangyayari, lumalabas, nabubulol. Pero hindi naman bulol siya dyan, pero ang inanatawag nung umpisa sa'yo, di ba? Kaya natutuwa ko dahil pinapanood ko siya sa yung mga teleserye niya. Bukod sa magaling umarte, diretso ang linya. Kaya, natutuwa ko dito kay best friend dahil parang naging master na yung drama. Lalo na sa mga teleserye. Galing. Salamat, best friend. Salamat, Jong. Hindi, Tita Eugene, kung parang masagot lang yan. Hindi naman namin talagang first love namin talaga yung comedy. Dahil nagsimula kami sa comedy, no? Pero I don't think naman yung training namin si Three Dogs para maging komedyante. Siyempre, kailangan namin maging dahil sitcom show namin. Pero sinabi nga rin sa amin na, baka ayaw ko na typecast na kayo dyan. So, pag-arangin rin yung drama. Kaya pinag-aralan.
Ito last question. Chismis lang to, hindi ko, kaya gusto ko itanong sa inyo. Yung may basaan dyan, may basaan, kasi may mga babae at na pinapasaan. Tapos, yung parang kayo daw nag-uunahan na nabantayin ng babae, para ihatid dahil napasama, kailangan may maghatid sa kanya. Totoo ba yun? Sayang, wala si Goma at saka si Kuya Joey para sumagot yan. Kasi I'm sure, best friends, silang dalawang nakakaalam talaga kung... Kasi kung dumating tayo, nagbabasahan na sila eh, di ba? Sila yung pinakamabilis mawala. Tapos na, di ba? So, to answer your question, hindi na po namin masasagot na tuloy. Okay. Thank you. Pero isang importante dito, yung mga episodes ng Palibasa ng Lalaki, I don't know, the producer siguro or ABS-CBN, they make a point na talagang yung mga guests natin talagang may mga pangalan. Talagang kung hindi veterano, si Vilma Santos ba? Halos lahat po ng bibigatin na artista. Si FPJ tumanggi. So, pero maraming artista kasi noon, halos every week. So, ito kasi hindi na ito mangyayari ulit eh. I think yung mga nag-guest namin dati na nabasa, I don't think they'll accept a guesting and do the same thing ngayon. Hindi na si Governor, baka maging Senator, Vice, wala na, hindi na babasahin yun, bawal na. Pero siguro one of the episodes mapapakita yun. Ano the idea na kasaan ang maging ending and why? Butaw ba yung babasahan? Sino ba nagsimula? Siguro, mamaya, tayo na si Miguel, darating para explain din niya. Si Miguel late eh. Yung mga uri pag kailangan, sino rin eh. Requesta, so, Para hindi niyo po alam, si Tito Rene po naging for a while regular namin. Si John Lloyd Cruz po, yan ang Palibasa Lalaki rin. Mapapanood nyo, dumaan sa amin na talagang na hindi namin pinansin nun. ngayon. Sisisi sila. Sisisi sila. Hindi nila pinansin nun. Pero totoo po yun, si Lloyd D. Estes na, superstar siya. Palibasa Lalaki. Yung nabasaan, Tita Ethel, ako kasi sinabi naman ni Miss Manjong kasi I think malaking contribution ng tao to sa Palibasa Lalaki. Who happens to be Direct Boyong Baisyon. Isa sa mga utak yan sa tingin namin sa Palibasa kasi medyo tarantado ng tao ko. At saka alam yung pinagkakatiwala ni Mr. Rendo na Boyo, ikaw na bahala sa voice natin. So I think tingin ko may kinalaman si Direct Boyong Baisyon. Pero of course, it's hard yan. Saturday, walang pasok. Malapit-lapit na po. Baka bukas o sa makalawa. Well, pati na Ethel, pero medyo may ilan na rin. Pero malakas na. Ano siya eh, anong tawag nun sa cooking? Culinary. Naging chef siya. Opo. Tapos nag-directed sa Channel 7, di ba? Channel 7. Iniwanan niya si Mr. M, lipat. Nung bumalik siya kay Mr. M yata, hindi lang siya pinapansin. Huyo. Alis-alis ka, balik-balik ka dito. Ayan. Dahil naitanong niyo yan na Manay, at saka Mr. Eugene, kayong dalawa daw mamaya i-request doon para kayo daw ako nang babasahin. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, mga ka-jeepney. We have here another member ng press, si Mary Chris Nicasio. Yan. Di ba makita? Miss Mary Chris. Yan. Ikaw po ay inaasahang magtanong ngayong gabi. Tatanong ko na lang po ano yung mga memorable na pwede nyo ma-share na nangyari sa Palibasa. May eksena.
Una-una gusto kong pasalamatan si Katya kasi siya yung nag-invite sa atin. Siya yata nag-isip nito eh. Si Katya po, hindi Siya yung executive producer natin. sa hindi nakakala, kasi si Katya po ang kapatid ng sikat na artista, si Nanette Inventor. Tama, ano? Sino ka? Siya! Hindi. Ayan. Warming up! Siya yung executive producer ng Mama. Yun. Si Nadia Montenegro. Salamat, Anjo. Isa na si Katya. Galit. Salamat. Ano yung tanong mo ba? Hindi, sa akin yung sabi ko kanina, yung mga memorable doon, yung mga, nakita nyo kanina, diba si Edo Manzano, ano ba yung pulpos yata yun. So, actually, yun yung pinaka-memorable sa palibasa, bukod doon sa mga kalokohan namin. Alam nyo ba, ito ewan ko kung nagawa na to ng ibang sitcom o hanggang ngayon. Tumitira kami ng isang episode, walang script. Pag-uusapan lang namin, ano bang magandang ano, tapos adlib-adlib na yun, adlib-adlib hanggang sa ano. Minsan, ito, pinaka-memorable pala na, ano, na nangyari sa palibasa, para sa akin. Lagi kong kinikwento ito, best friend. Ang kasama dito sa kwentong to, si Johnny Manahan, Mr. M, si Cynthia De Jesus, Asa na si Ate Cynthia? Ayan. Palakpakan pa natin si Miss Cynthia De Jesus. Ayan. Bear po akong tawag. Pasok po tayo doon, madam. Ayan. Kasi wanted po tayo ngayong gabi. Ayan, wala pa po siyang asawa, bali may relasyon sila ni John. Wala ba? Hinahanap po kayo, madam Cynthia. Requested po kayo ng ating mga palibhasa lalaki cast. Ayan. Okay. Ito po si Tita Cynthia, ang aming naging executive producer at naging PM namin noon at naging girlfriend, ex-girlfriend ni Anjo. Batiin mo naman si Doug. Hinahanap sa sagat. Naglamig yung kamay, best friend. Naglamig nung binahin natin si Doug. Naglamig kami. Hindi, upuan mo na, ikikwento ko yung sabi kasi most memorable na... Ito na nga ang mga kasama dito sa kwento, Mr. M, ikaw, si Rene, si Boyong. Ito po yung eksena. May eksena eh. Bale, ano na yun, si Mr. M kasi gusto niya, 7 o'clock, tapos na. Tapos na yung taping. Simula namin mga 10. Magla-lunch kami, tapos after lunch, diretso na yun. Tapos na yun. Diretso na yun. Hindi pa tapos, parang 7:30 na. Ang kulit-kulit namin, puro kami lalaki. Parang last 2 sequences na lang. Yung si Boyong Baisyon, yung assistant director, Mr. M, ayaw makinig dito mga to, ayaw huminto. Sige, gulo-gulo. Nagalit si Mr. M. Nag-walk out. Ayan, wala na si Mr. M. Ang gugulo nyo kasi, mga PIM. So, kami naman, lap trip pa rin kami. Si Boyong naman ang direct, pumunta sa food. Si Cynthia, nasa floor na. AD na, si Cynthia. Hindi, si Rene muna, AD. Si Rene. Hindi nga, ito nga, si Rene nga parang AD. Ito na. Di ang gulo pa rin, hindi na tuloy eksena. Sabi ni Rene, umalis na po si Direk Boyong. So, dalawa na yung umalis dahil nag-walk out na rin, umuwi na. Hindi kami, tawa kami ng tawa kahit nagagalit na yung mga direktor.
Si Cynthia, umakyat na, siya na magdedirect. Si Rene, nandun pa rin. So si Rene, 80 na. Si Rene kasi siya yung parang sa camera na malaki. Yung nag-aayos, nagpo-posisyon. Ayokong gamitin yung tulak. Nag-posisyon ng camera. So, hindi rin umalis din ba siya nila? Umalis na kayo lahat eh. Oh, pero umalis na kayo lahat. Umalis sila lahat. Parang tinapos naman yung eksena, mga taga-engineering na lang. So yun, pinagalitan kami ng manager namin. Yun ang pinaka-memorable kong hindi makalimutan na eksena dahil na umalis lahat. EP, director, assistant director. Wala nang nagde-direct sa amin, pero natapos yung episode. Yung, anong tawag doon sa nagko-control? Siya na lang nagde-direct. Technical director. Pero para sa atin, alam naman namin lahat na every Thursday talaga memorable sa atin. Kita Ethel, you know what? Ang daming, basta ako looking forward talaga ako na mag-taping na alam ko, isang magulong first day, magulong araw na naman sa amin lahat yun. Natutuwa kami pag nakikita namin, yung manager namin may problema. Ganun ba yun si Douglas? Pag kumano na niya, Douglas, bakit? Ako, si Richard. Si Richard. Bakit Doug? Sino si Richard? Nagbabae na naman. Enjoy mo, bakit? Nahuhuli na naman ni Nis. Anong gagawin ko? So kami lahat, kami mga pasbata sa kanila. Tuwa kami pag si Douglas, medyo nakikita lang, napakataki na to. Dahil nga, yun siya pag umuya ako ibang tao, di ba? Dogs, laki ng tiyan, umuya ako. Hindi ko alam, magbabae na naman ang kuya mo, nahuli naman ni Nis. So every week sa akin memorable. Tsaka ako, Tita Sitch, yung isang memorable sa akin. At alam mo doon, takbuhan kami lahat. I don't know if you were our EP at that time, or AP, or PM. First time ni Tita Glo na pasa sa entire Palibasa tapings na hindi namin alam, si Kuya Joey, si Kuya Mata, hindi, si Kuya Joey. Supposedly, yung guest lalabas sa kwarto, pababa ng stairs yun eh. May sikat na stairs kami doon. Na sabi niya kay Goma, siya sisignal kay Goma, okay, doon, lalabas na. Kasi towards the end na doon, ang walang Kuya Joey, pinalabas si Tita Glo. Kibyo si Tita Glo. So kami ni Goma, hindi namin alam namin yung guest niya eh. Pinakikita namin sa bintana, sa parang dining namin si Kuya Joey lang. Kami ni Goma, supposedly magagaling sa bintana. Ganon namin, Gloria Romero. Basang-basa. Ah! Sabi ko ba? Uwi na tayo. Yun, naiyak kami doon. Tapos siyempre, dahil alam ni Kuya Joey ang kasalanan niya, siya talaga yung tumulutso ni Tita Glo. I'm sorry. Pero na, sinapok siya ni Tita Glo. Yun, walk out si Tita Glo. Para sa akin, isa sa mga memorable na comment sa akin sa Palibasa ko dami. Ang sasalbahin niyo pala. Hindi naman. Cynthia de Jesus lang ang nakakita ng lahat ng piting namin sa cast. Totoo yun. Tutugan. Siya lang. Hindi po totoo. Off the record yun. Bukas yan, no? Grabe ka. Pero pero walang mali siya kasi Mami Bear ang tawag namin. Sasample ko kung paano siya magbihis ha. Kunyari ikaw na isa sa Palibasa na. Ganito ko siya magbihis. Hali ka na. Bihis na. Totoo yun. Spoiled kami dyan. Ay, hindi sila naniniwala. Ayan. Hindi, the good thing about this
gentlemen. Nung nag-start sila hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. They are very, very true, honest. And kung ano yung pagkakilala ko sa kanila 20 or so years ago, ganun pa rin. So we have maintained that. So sabi ko, ano naman ibubuhay ko sa mag-ina ko? Kung hindi ko siseryosohin ito. Nung sineryoso ko, pwede pala ako. Honestly, pumutok ako talaga nung dumating si Anjo. For me, si Goma at si Kuya Joey, silang dalawa yun. So parati akong nawawalan ng kabatuhan. Di ba? Kung ibibigay sa akin ni Kuya Joey, Goma na, kapisado niya na to eh. So nung dumating si Anjo, kami talaga ng dalawang nag-click dahil kaya nga nagkapelikula kami best friends, Millionaire Mini, na box office. Nasa office ni Tita Charo, naka-box. Oh, so nagkaroon ng tandem, Tita Ethel. Yun nga, mula nung napapansin na ako, binigyan ako naman breaks ng drama, thank God naman, medyo nagampanan ko naman. So, ganun lang po. Napansin ko kasi noon, inaapi lagi ng dalawa si John, ni Richard, saka ni Joey. Laging inaapi sa episodes, diba? Good time, inaapi. Sabi ko, nung pumasok ako sa palibasa, sabi ko, huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Bibuild up, dito ka nasisika. Pabiro lang naman yun, pero yun sa akin, ang totoo no, gusto ko siyang suportahan. Na kaming dalawa no, mag-tandem, kalaban namin yung dalawa. Hindi naman kalaban, kasi sa biruan, hindi na siya nag-iisa. Meron na siyang kakampi. Kumbaga, dati hindi siya makapagsagot. Hindi ka makasagot dun sa dalawa, kasi awayin ka, di ba? Since sila naman, magbabarkada kami ng dalawa, pwede ko silang barahin dahil kumbaga matagal na kayong magkakilala. So, naging maganda naman. Tapos naging maganda yung sumana. Sabi nga, nagkaroon pa kami ng movies niya. Tapos doon nagsimula yan Best friend Johnny. Yeah. Na ayaw gamitin ni One Punch and Raven. Meron na yan, sa inyo na yan. Yeah. Napanood, but I was aware of that. Si Mario Dumawan interviewed Nina. And then, in the course of the interview, nasabi na nagkaroon ng tampuhan. Pero, okay. Yun yung interview. But, opo. You know, I think it's water under the bridge, you know. Tapos na yan, alam na natin kung ano naman talaga nangyari na patay na nga si Rostum, pinagkalari na. So, for some reason, ako rin, hindi rin ako dahil nga, for all for one naman kami, kaya na si Anjo tinutukan. But at the stage, para sa akin, Pinedel, hindi natin siguro buhay dahil, pero just to answer your question, my boy, okay ang relasyon namin ngayon kay Carmina Villaroel. Joke, di ba? I'm sure kahit si Anjo and Carmina, pag nagkita sila, nakita na ba kayo ever? Yun, so, wala. I'm sure, John, kayo, okay rin naman. Wala. Yeah. Kasi totoo naman talaga, nangyari naman talaga yun na malaking skandalo yun. So, okay naman. As brothers, parang sinasabihan nila yung bunso nilang kapatid. Ganun lang nangyari. But of course, that's over and done with. That was how many years ago. And then, nag-move on na as mature individuals lahat. And then, that's it. In the meantime, mga pamilya,
andito po si Richard Gomez. Palakpakan po natin. Ayan. At dahil dyan, i-ready nyo na inyong mga katanungan. Dahil tuloy-tuloy po ang ating pagkikilala syempre sa ating palibhasa lalaki. Hindi mo binati si Dogs. Tumigil din. Ayan. Right, so Mr. Anjo Liliana, may gusto bang ihabol na paliwanag sa katanungan natin press kanina? Mr. Anjo? Hindi ko kasi napanood, pero yun, sabi nga nila, kami naman friends naman kami. Pati yung mga Padilla Boys, friends na rin kami. So, kumbaga, nung araw, sa biruan, yun nga, nangyayari minsan kasi, hindi mo alam yung biro mo pala, medyo masama na pala dating. So yun yung isa natutunan ko bilang comedian. Sometimes, titignan mo, baka mamaya nakakasakit ka na ng kapwa mo. But what's important is naayos and everybody is presently happy. Like Carmina, happy marriage. Si Rustum naman or si Bibi, masaya naman, di ba? And lahat naman ng Padilla Boys, very happy, lalo na natutuwa ako dahil si Daniel, no? Mga sumusunod na sa... Hindi nga, talaga. Hindi natin alam. Ikaw magpaliwanag. Parang bawang gising ka. Hindi mo nabutan kanina, dito si Miguel, kaalis na. Sa Rene. Ayan, may mga gustong mensahe si Mr. Richard Gomez. Sir, napakaganda ng trial na movie mo. Thank you, thank you. Good evening everybody. Thank you for being here. Salamat din sa ABS-CBN at hindi man namin magawa yung bagong palibhasa lalaki. Nariran na lang yung mga lumang show. No? Actually, papunta na kami ni Lucy sa sa Shangri-La kanina. Kasi merong Red Cross Ball. Sabi ko, pwede ba pumunta ka ng bahay? Bakit? Pauna ka na kasi pupunta muna ako sa presto ng palibhasa. Galing kami sa Victoria. Susunod na lang ako doon mamaya. Si Eric Fructuso, yan. Ayan, Mr. Eric Fructuso. Ayan, humabol din. Siyempre, welcome sa press conference. Ayan. Sino tumawag sila? Sino tumawag sila pumunta dito? Hindi mo makalam eh. Napagaan lang ako. Kasya na lang ako. Kasama po ako. Kasama ka. Okay, sige. Ayan. Mr. Eric, meron kang gustong i-mensahe sa lahat ng mga members ng press natin at mga, syempre, mga ka-jeepney natin dito ngayong gabi. Ano po meron? This is your show. Ayan. Wala akong magandang gabi sa mga lahat. Pasensya lang ngayon ang dote, di ba? Akalain na hindi namin in-expect na darating lahat na darating kasi. Hindi namin in-expect na darating ka rin. Nasaan yun? Ayan. Ayun, una, thank you sa pagdating at thank you sa support. Alam kong nilimiss niyo na rin yung show, yung palibhasa na lalaki. Ito na, araw-araw na po, yung gabi sa GPTV, papalabas. Ayun, maraming salamat. Okay. Dahil dyan, ka-jeepney, any members of press na nandito? Yes, sir. Hi, good evening. I'm George True of Levante. Tanong ko lang sa cast, what would you consider kung natatanda niyo yung pinaka-favorite episode mo dun sa palibhasa na lang? Ano favorite? Favorite Episode. Hello, so 11 years, once a week, dami-dami. Dami. Pero gusto ko rin yung one time, di ba, si John nag-take over ng mga linya mo. Bigla-bigla ka. Ang pinakagusto ko episode yung wala ka dun.
Alam mo, yung... in terms of ano ba yung favorite namin episode, alam mo yung palibasa lalaki kasi, you know, everybody's family yung palibasa lalaki. Kuminsan nakakatapos yung na episode na tapos na pala tayo ng trabaho, yung ganun yung feeling namin lagi. And yung favorite ko na yun. Wala, basta ito yung mga basa, mga impromptu ng mga dialogues, or sometimes, pag may dumating na script na hindi namin type gawin, halika, kwentuhan na lang tayo. So marami kami ganun sa palibasa lalaki. Pinakagusto ng episode yun, yung mga early episodes namin, na nagsisimula pa rin sa John, hindi pa siya magaling na artista noon, bulol pa siya magsalita. Yung mga paborito namin dyan. Yan. Pero ngayon, iba na bro. Isa. Baka ako mahirapan pagka-acting na ko to. Pero ako, pinaka-highlight ko sa palibasa. Television is to. Kasi alam naman na rin talaga sa dekada 90, 80, late of 80s, nag-iisa lang meron tayo, kumbaga, wala pa rin sila Piolo Pascual, wala pa lahat yan. May Richard Gomez na tayo. Pinaka-idol, nag-iisa ng Donis, ng pelikulang Pilipino. Ako, ang pinaka-highlight ng buhay ko, ang buhay artista ko, nung nakasama ko, ang mga idola namin. At kapatid ko to, na never ako nagkaroon, ang isang Richard Gomez. Kaya palakpakan namin. Thank you, Kuya Jan. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Mr. George, may pakability tayo? Wala na? Okay, anybody? From our press people? Ayan. Ma'am, ako gusto niyo pong magtanong, ma'am. Chance niyo na po ito para masign niyo yung gabi. Okay. Ayan. Ito. May nag-volunteer dito. Ma'am, introduce yourself and your question. Akala ko ikaw lang. Kasi may tinitext ka kasi baka may gusto pang humabol na guest. Ayan, madam. Sa lahat, how was it like taping the last episode? Kasi as I understand, I think ito lang yung only show na correct me if I'm wrong, Cynthia, na nag-last episode kayo number 1 pa rin. Tama? Wala yata ako ng last episode. Wala yata ako sa... Awalis ako ng maaga. Halfway. It was not a good feeling kasi you know that the show was rating well pero we had to end it. Mabigat. Ako personally, mabigat para sa akin. Na alam ko na yung Thursday taping namin, sacred sa amin yung Thursday na yan. Yun yung time na pagdating mo ng studio, nakikita mo na yung mga dressing room namin. Andun si Joe Mali, ang aga nila Eric doon, ang aga nila Mark Anthony Fernandez. Doon na sila dumating ng maaga sa set namin kasi doon na sila natutulog the night before. Pagkalis sa gaming, diretso na sila sa studio. Then honestly talaga, it was heavy for me to take the last episode. It was kind of a disbelief nung last taping kasi we saw the ratings prior to the last taping. We were nasa top 10 kaya number 1. So, kumbaga, disbelief kasi bakit isasara? Number 1 sa survey. Ano nangyari? So, ako naman, hoping na eventually, baka papahinga muna, tapos babalik din balang araw. But yun nga, that day was parang we were hopeful at the same time sad, at the same time proud. Kasi, biro mo, last 2 tapings namin, number 1 tsaka number 2. So, well, nangyari na yun, and yun nga, kaya nga siguro ngayon, binabalik natin yung palibasa para mapanood nyo kung ano yung mystic, ano ba ang dito, bakit tumagal tong show na to, bakit last 2 tapings, number 1, number 2 sa survey.
So, dapat panoorin, lalo na doon sa mga henerasyon na hindi naabutan. Nung tayo yung mga binata pa. Hindi, best friend, pero just to set the record straight. Ang alam ko talaga, alam natin, no? Of course, Richard knows this. Ang nangyari kasi doon, gusto bili ng ABS na maging station-produced. Hindi pumayag si Douglas at si Meme. I-ask nyo na lang. Kasi hindi ka lang. I think tama naman yung decision kasi 11 years na yun di ba? Since, I think 1 more year, 2 more years, ano na rin. So, I think Douglas and Meme did the right decision. Nakakaawa ka nun sa Guapings kasi pa-take off na yung career nila. Sumadsad Naka-take off naman, best friend. Naka-take off. Parang 11 years, may pa-saturation period na rin yun And then what was so great about it was that nung nag-end na siya, nung nag-finale siya, mataas pa rin yung rating. So, you leave the show with a bang. Hindi yung iniwan yung show dahil nalubong o pinulot sa kampungan. Nagstay ang show at the height of its glory. So, mas maganda yung i-reminisce nito. If there's one nice thing about Palibhasa Lalaki na matagal na hindi lumabas sa ere, up to this day, pag naalala natin yung Palibhasa Lalaki o pag may nakikita tayong snippets, natutuwa tayo, masaya tayo, maligaya tayo, di ba? I think yun yung magandang iniwan ng generation na ito. Ako, sa end namin yung nung Guapings, it was very, very painful for us. And parang natatakot kami. Kasi hindi namin alam kung ano nangyari sa amin kasi merong usapan na narinig na namin na si Goma is going to have a new show. It's going to be Richard and Lucy. John is going to be part of it. Anjo is being recruited for a noontime show sa kabilang stasyon. Kami, wala kaming narinig for us. Parang hindi namin alam, we're floating. Hindi namin alam yung nangyari sa atin during that time. But ako, I can say na I'm very happy magtatapos na nangyari niya. Na after so many years, natapos yung Palibhasa Lalaki, pero naging part kami ng isang alamat. Parang, sa akin, kahit saan ako magpunta if I were to describe Palibhasa Lalaki, isa siyang alamat. Na parang, everybody talks about it. Edad namin, edad na mas may edad sa amin, mas matanda sa amin, kaedad namin. Pero, itinatanong na lang siya ng kabataan. Yung kabataan na parang, ngayon may chance silang panoorin yun, mapakita sa kanila kung ano talaga yung show na pinag-uusapan. At saka, parang legend na lang sa henerasyon namin. Alright. Maraming salamat. Madam, meron po kayong gusto nilawan? Nasagot na naman po ang tanong. So, handa na po kayo magpabasa. Kasi ang una doon kasi babasain ang head. Mawalang galang lang, kinikwenta namin. Lumalabas yung last airing natin was 26 years ago. Tama ba? Hey, naman! Eh, 1993 daw. Yung last. 97. 17 years. 17. Ikaw naman, makabilang ka. Alright. So, members ng press, may pahabol pala isa cast ng Palibhasa Lalaki. Before we end up, kasi po, kailangan na tayo sa kabila. Hello, I'm Chassie, vlogger for WebMax and eSewing. Para po sa lahat ng cast, ano po more or less nakikita or napapanood yung anong positive values ang
may impart ng show ninyo sa mga kabataan ngayon? Wala po, wala. Puro yung moral ang mga kasama namin dito. Alam mo, minsan pag puro moral, medyo boring eh. Alam mo, sir, sabihin namin, enjoy nyo na lang. Huwag nyo nahalaman ang moral value nyo. Alalagyan mo, sige. Hindi, pero may tanong ako. Pag, di ba ang MTRCB merong pinalalabas sa umpisa? Ang palibasa lalaki, ano yung ratings na nalabas? Bago kami palabas. Jose, parental guidance, hindi pa uso SPG, pero siguro mga naka-anim na beses tayong na-ex. Lagi ako nasa MTRCB office at kilala ako. Pero yung mga bago nating episode na i-replay, PG lang tayo. PG lang. PG. Pero kung maisipin mo, yung show ko ng Palibasa, merong isang nanay dyan na parang yung mga anak niya maraming kalokohan. At si Inay Minerva. Inay Minerva. Kasi pinag-usapan natin ano yung moral lesson. So, si Inay Minerva naman lagi ang pag may ginagawa tayo. Lasing! Lasing pa lagi? Alam mo, hindi ko napapansin yan. Alam mo bakit? Alam mo bakit yung napapansin? Kasi palibasa ni Tanggit Key. Balik tayo. Hindi, yung, siguro kung meron mang moral lesson, na ang pamilya magsistick to each other through thick and thin. Na kahit anong mangyari, ang pagsasamahan ang pinaka-importante sa isang pamilya o sa isang pagkakaibigan, ang pagsasamahan ng pagiging totoo. Pero aside from that, wala na kaming values at moral lesson ng time na yan. Seriously po. Seriously, wala po talaga. Ayan, so once again, may mga gusto pang pahabol, cast ng Palibasa Lalaki. Yes, Eric. Wala na. Anjo? Akala mo